Hello, good morning! Welcome back to Fabric Online PH Vlog. Ako po si Feli Guillermo, ang inyo pong tutor dito sa taxes, and filing ng returns, at saka iba pang registration updates. Meron pong nag-comment sa aking post kung paano kumuha ng official receipt sa Bureau of Internal Revenue. So, eto na yun, panoorin nyo ang aking video para malaman mong kung paano ka magkakaroon ng official receipt at saka sales invoice kapag ikaw ay nagbebenta ng produkto. Ano daw ba ang pagkakaiba ng sales invoice at saka official receipt? Yon. Tatalakayin natin sa ating video ngayon. Kaya standby lang kayo dyan at manood ng aking live. Ang mga content creators na nanonood sa akin, binibigyan ko rin po ng star. Tsaka kung hindi naman po content creator ang aking mga top fan, ay binibigyan ko ng GCash. Welcome to my live streaming at Fabric Online PH. Okay. Yan. Meron akong assistant. Good morning, Sis Rachel, ang ating top fan. So, yes, mag-comment ka lang dyan. Sit down, Bibi. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Fabric Online PH Vlog. So, hindi na siya hindi na siya cross-post. Nakalimutan ko yatang i-cross-post. So, dito na lang tayo manood sa Fabric Online PH Vlog. Hello, good morning! Yung aking other account na hawak ni Ate Lara. Good morning sa aking mga friendships. At saka sa member ng aking groups na tax filing. Okay. Thank you so much, Rachel. Pinost ko na ang Kings Guillermo Rosete likes your video. Yes. Good morning. Good morning, good morning. We are streaming live din sa Danny Feli Guillermo. Sa mga content creator, ito yung tinatawag na cross-posting. May may mga tutorial na bawal daw ba ang cross-posting. Bawal daw kapag monetize. Kasi ako, monetized ako sa stars. So, yung mga pages ko, pag cross-post ko, monetize naman yung aking videos. So, hindi siya totoo na hindi mamamonetize yung video kapag naka-cross-post. Kasi kahapon, di ba, nag-live din ako doon sa MAF Tile Center. Nag-live ako sa F5 Tile Center. Nag-live din ako sa Danny Feli Guillermo. Sa C5 Builders. So, monetize siya. Kung anong tools na available sa iyo, katulad ng stars, yun, available siya, hindi siya totoo na pag cross-posting ay bawal. So, kailangan admin ka sa pages na i-cross-post mo. So, kung ba nagkaroon ng 1,000 views doon sa sa iyong other pages, accumulated siya. Kung nagkaroon ng 1,000 views dito sa Fabric Online PH, pag tiningnan mo doon sa view ng Danny Feli Guillermo, ng C5 Builder Supply, lahat naka 1,000 views. So, accumulated siya. Nanood man siya or nag-comment doon kay Danny, counted siya as points. So, ngayon, dito ako nag-vlog sa Fabric Online PH.
Tapos, simultaneous siya sa Danny Feli Guillermo. Ayan o. Live din si Danny. Danny. Okay. Nakangangatuloy ko. Ayan o. Okay. O, yan yung sinatawag na cross-posting. Live din si Danny. Okay. Thank you so much. Yan. Thank you so much, guys. Tapos sa mga nagtatanong ng kung paano kumuha ng official receipt or resibo. 'Di ba? Ito na, nag-ready na ako ng mga requirements. I-share ko lang yung aking live video dito sa aking tutorial. So, pag pupunta tayo dito sa website ng Bureau of Internal Revenue, makikita natin dito ang mga requirements dito. Titingnan natin sa ease of doing business. Dito sa sa website ng Bureau of Internal Revenue. Tingnan ko. Ayan, merong e-services. Diyan Diyan sa e-services, makikita natin ang ORUS. Ayan, nandiyan yung ORUS. I-click ko na yung ORUS. New registration. Kasi bago ka makakakuha ng resibo, makapagpagawa ng resibo, kailangan mo pong may mga pa-register ka muna sa Bureau of Internal Revenue. So, ayan. Listen ko muna yung flash. Kasi, yan. Sa new registration, makikita mo dyan, mag-register ka as an individual. Ito po ang mga requirements. Application for registration of individuals for sole proprietor or professionals not regulated by Professional Regulation Commission or PRC, any government issued ID. So, kung hindi naman ang profession mo, halimbawa, graphic artist, yun, freelance niya, any profession niya, magiging graphic artist, o diba, na nag-o-offer ng, pa bang nag-offer ng service? Plumbing service. Mga pala yan. Oh, yan, mga services na yan. Yung mga services na yan, freelancer, social media, influencer, katulad natin, content creator. Diba? Yung profession natin, hindi naman na kailangan ng license sa PRC. So, ang kailangan lang natin, any government-issued ID, katulad ng passport, driver's license, UMID, SSS, ganon. Kapag wala talaga, kasama na dyan ang birth certificate. Kasi kailangan nandun yung birthday, kasama sa registration yung birth date. So, yan. Kapag naman ang iyong profession ay regulated by PRC, kailangan mo ng PRC ID, showing address and proof of residence or business address. Yon, katulad ng CPA, yon. Lawyer, doctor, pag nag-self-employed individual sila, practice in profession. Hello, good morning, Honey, Danfel, watching si Honey. Yon. Tsaka kung naman kung ang yung negosyo ay may DTI with registered name, so kailangan mong mag-submit ng DTI certificate.
Kung ikaw ay small business, ano ko na ito, na i-discuss ko na ito, marami na akong video tungkol sa BMBE, Certificate of Authority. So, kung nag-apply ka na ng DTI, mag-apply ka na ng BMBE. Ito, na kailangan mo na. Tungkol na ito sa resibo. Itong final and clear sample of own principal receipts or invoices. Proof of registration permit to operate kung ikaw ay BOI, accredited, BOI, IRMM, PESA, BCDA, TESA, TSA, nako, marami. And other documentary requirements. So, babalik tayo dito sa final and clear sample of own personal receipt. Yes. Balik na dito sa mukha ko. Eto na. Yun nga. So, dala-dala mo na ang iyong birth certificate, diba? Kung lalaki, birth certificate na lang. Mas magandang magdala ng birth certificate. Kapag naman, married individual. Kung married, ikinasal, may asawa, may marriage certificate. Kailangan ang marriage certificate kasi kailangan din ang details ng spouse ng iyong asawa. Okay. So, doon na tayo. Pag pupunta ka sa Bureau of Internal Revenue, sabay na dapat ang mga requirements na ito. Halimbawa na lang sa atin na mga content creator. Kasi, malay mo, may magpa-advertise sa'yo, may magpa-sponsor sa'yo, o kaya i-hire ka ng advertising agency na mag-promote. So, kailangan nila ng official receipt. So, ang tanong sa akin ng aking member sa group, paano daw kumuha ng official receipt? Yun. Makakakuha ka ng official receipt kapag nag-register ka sa Bureau of Internal Revenue. We are live sa Bureau of Internal Revenue. So, eto na. May requirements ka na. Meron ka ng birth certificate. May ID ka na. Yung pinag-uusapan natin ay ang mga freelancer. Magpapagawa ka ngayon ng official receipt na sample. Ito, sample. Pwede nyo akong i-message para kumuha nitong sample. Pero dapat kasi ang gumagawa nitong sample print na to ay accredited printer. Kasi dito sa baba, nakalagay dito na yung pangalan ng accredited printer. Kung wala ka pang nakikilalang accredited printer, dito sa website ng BIR. Okay. Search natin dito. Accredited printer naman. Accredited printer. Katulad nito sa accredited printer sa RDO 044 dito sa Taguig. Dito mismo sa website, makikita mo yung accredited printers. O, ayan, pindot mo yung accredited printer. Yan, may file dyan ng accredited printer. Yan. Okay. Yan, may printers registered name, printers address, merong accreditation number, yun, mga details niya, meron siyang email address at saka contact number. So, hindi mo na maging problema ang paghahanap ng accredited printer dahil dyan mismo sa website ng BIR ay may accredited printer. Accredited printer nang gagawa nito ng sample receipt. So, makipag-deal ka sa printer, i-email niya na lang sa'yo ang sample copy ng official receipt. Magpa-print ka nito ng dalawang sample. Dalawang form din ng BIR Form 1906. Yan, mag-fill up ka. BIR Form 1906. Dalawang copy nito. Dalawang copy nito. Photocopy ng iyong ID. So, magre-register ka na. Assume na natin na nakapag-register ka na.
makukuha mo na rin siya within the day ang iyong certificate of registration sa BIR. Nandyan yung mga returns. Good morning, Sir Melvin. Makikita mo yung ayan na, may certificate of registration. Ano mga kailangan mong ipa-file? So, kung katulad natin, mga content creators, freelancer, meron kang registration fee na 0605. Magbabayad ka upon registration, 500 pesos. Tapos, may option tayo bilang self-employed individual na income tax lang ang babayaran natin na 8%. May separate video ako para dyan. Bibigyan ka rin ng RDO nitong receipt, invoice. This establishment must issue receipt or invoice. Kaya nga dapat nagpaparegister ka ng iyong resibo. Kasabay na ng iyong registration, ay magpa-register ka na ng iyong resibo. Then, makukuha mo yung iyong authority to print. Pwede naman na kung makikiusap ka sa printer, sila na ang mag-asikaso nitong authority to print ng Form 1906, yung sample copy, yon sila na. Ito yung sample ng authority to print. Lahat ng nagpapagawa ng resibo ay may authority to print. Hindi pwedeng gamitin ang resibo na walang authority to print. Pagkatapos niyan, after 1 week or 2 weeks, makakakuha ka na ng yung resibo. Siyempre, babayaran mo yung printer. Katulad nitong resibo ko, ganito, 10 booklet, ang minimum, 2,000 pesos. Carbonized na siya. Ayan, o. 2,000 pesos. So, meron ka ng official receipt. Okay. So, magkano magagastos mo? 500 pesos doon sa registration fee. 30 pesos for documentary stamps. Sa resibo, 2,000. Yun. Kung sa bahay lang naman, di ka naman nagbabayad ng renta, so wala ka nang babayaran doon sa documentary stamps na BRR Form 2000. Kung nagre-renta ka ng pwesto, kukumputan ka ng babayaran sa documentary stamps. BIR Form 2000. So, hindi siya applicable sa lahat. Kung sarili mo yung yung pwesto, dalhin mo yung proof na ikaw ang may-ari ng pwesto. Titulo ng inyong bahay at lupa. Maraming salamat sa ating 9 viewers! Okay, nasagot ko na yung ating tanong kung paano makakuha ng resibo sa BIR. Good morning, ka Natalia. Ano pa? Paano ba Ay, okay. Ano daw ba yung pagkakaiba ng sales invoice? Teka, at saka official receipt. Teka, sample na lang papakita ko sa inyo ng format. Kasi dito sa official receipt, good morning! Meron kayong star. Si Sir Bobet, si ka Natalia, si Sir Melvin. Meron kayong star mamaya. Yung mga top engager natin, i-congratulate natin. Meron silang 25 at saka 20 stars. Mamaya ko bibigay kasi bibili pa ako ng stars. Busy pa. So, pag sales invoice, kailangan mo pa rin ng authority to print. So, ang pagkakaiba, ganito. Ang authorized ng Bureau of Internal Revenue na resibo, kapag ikaw ay nag-o-offer ng services, kung ikaw ay professional, official receipt dapat ang resibo mo. Official receipt. Dito nakasulat sa format, date, received from yung client mo, address, PIN, business style, the sum of 1,000 pesos as full or partial payment of account described thereon. Tapos, received by cashier or authorized representative. Good morning, Sis Rachel! Yan, yung mga top fan natin present. So, daily na tayo may live.
Bukas naman yung mga vinyl. Okay, yan yung format ng official receipt para siya sa service. Payment for service. Yung client nyo ay magbabayad sa iyo ng services. Kaya kayo, 'di ba, nung nag-create kayo ng account dito sa Facebook, hiningan kayo ng taxpayer identification number or registration. So, kailangan yung magpagawa ng official receipt kapag kumikita na kayo dyan kay Facebook. Siya na yun ang resibo si Facebook. Ito naman ang sales invoice. Nandun yung pangalan ng iyong business, trade name, address, yung pangalan ng proprietor, VAT registration, non-VAT or VAT registration TIN number. Yan, may sales invoice, may date din, sold to, name ng customer, TIN, terms, yun, terms ng COD, address, business style. Dito yung quantity, articles, unit price, and amount. Kasi itong sales invoice ay para sa mga produkto. Kaya diba? Quantity. Bilang ng items or articles na binili. Product description. Unit price. Total amount. Tapos kung VAT registered taxpayer ka, may computation dito ng vatable amount at saka non-VAT. Okay. Yan, yung pagkakaiba. Kapag service, official receipt. Kapag product, sales invoice. Okay, nasagot ko na yung tanong ninyo. Yan usually ang mga tinatanong. Maraming salamat sa pagsama sa aming live ngayon. Bye!